So ito yung tinatawag na melody bridge dahil meron mga musical tune kayo na pwedeng magawa dito. Ayan, syempre hindi tayo aalis na hindi natin siya nahahawakan. Masok tayo. Ang bango dito, may insenso. Ayan, tignan yung super laki. Wala talaga sa itinerary natin yan, pero puntahan na natin kasi dito na tayo. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po ang ating first full day dito sa Japan. At dito sa video na to, pupuntahan natin ang famous na famous dito sa area na to, ang Nanzoin Temple. So itong Nanzoin Temple, is siyang like reclining Buddha na kung saan medyo malayo siya dito sa mismo city center. But ngayon, pupunta na tayo doon. And time check, it's already 9 AM. And 9 o'clock naman talaga nagbubukas yon. Pero syempre, bago doon, since andito tayo sa Tenjin, pumunta na muna tayo sa Hakata Station. Then after dun sa Hakata Station, I mean from there, sasakay tayo going dun mismo sa Nanzoin Temple, okay? Pero first, kumain na muna tayo. At kahapon, hindi tayo nakakain sa konbini or yung convenience store food dito. So ngayon, let's go. Kumain tayo ng mini onigiri doon. Then after nun, let's start our day na. Ngayon, nandito ngayon tayo sa labas ng APA Tenjin Nishi, okay? So gusto kong pakita sa inyo yung labas ng mismong hotel. And ayan, as you can see, ito po yung mismong labas. And tahimik tong area na to If ever na nag-iisip kayo kung maingay ba siya, ganyan, crowded, hindi po crowded dito. And dito sa mismong Fukuoka, ang alam ko at ang na-research ko is itong Tenjin tapos Hakata ang merong APA branch, okay? If meron pa, ilalagay ko na lang sa ibaba. Pero, yun lang kasi yung choices ko. Isa sa mga nakita kong rason kung bakit ito yung binok ko is hindi daw crowded, ganyan. And aside from that, kasi yung Tenjin, sikat siya na area for shopping, ganyan. Eh, yun kasi yung purpose natin dito. I mean, sa susunod na lang pala na ating Japan trip. And aside from that, gusto ko lang talaga sa Tenjin para lang medyo malayo-la yung level na ganyan. Pero, between Hakata na APA tapos itong mismong Tenjin na to, is parang medyo mas mura yung Hakata pero mas maganda yung reviews dito. Okay, kaya ito din yung kinonsider ko. So, ngayon papakita ko sa inyo yung paligid. Ayan, makikita nyo. Ito yung street ng mismong APA. Tapos may sunny dyan. Tapos doon yung mga kainan na pinakita ko sa inyo sa first episode. Then, dun sa area na yan may 7-Eleven. Ayan na. 7-Eleven dyan sa area na yan. Tapos, dito, didire-diretsuhin nyo yan. Diyan mismo yung exit or entrance ng mismong Tenjin Station. I mean, Akasaka Station, okay? So, hindi pa rin ako nakaka-move on dun sa part na mas malapit tayo sa Akasaka, hindi sa Tenjin. Kasi syempre, Tenjin yung pangalan ng hotel natin. Okay, so yan, as you can see, 7-Eleven yung malapit kasi dito sa atin, sa hotel natin. Pero, napag-isip-isip ko, maghahanap na lang muna ako ng Family Mart. Kasi Family Mart food ang gusto ko. Ewan ko kapag ka nandito sa Japan, mas gusto ko yung Family Mart or Lawson. Kasi siguro kapag sa Southeast Asia, so, ano tayo sa 7-Eleven, di ba? Okay, so yan, as you can see, dire-diretso lang yan. So, ito yung mismo McDonald's, Subway, then Starbucks, then kakanan tayo, then doon na yan. Pagka dinire-diretso nyo to, is makikita nyo na yung entrance ng Akasaka Station. And look at this sign. Yan ang sign ng entrance. And as you can see, may letter F. So, I don't know kung ibig sabihin ng Fukuoka. Pero siguro, pero yan yung sign ng Subway. Nakikrave ako dito. Okay, so yun lang. Pinakita ko lang sa inyo na ito ang malapit dito. Ang Akasaka Station. At ito yung entrance na malapit. Okay, andito na ngayon tayo sa Akasaka Station, guys. At from here, pumunta tayo sa Hakata. Then tayo sa Hakata area, maghanap ng Family Mart. Kasi dito sa area natin dito, sa mismong Akasaka area na malapit sa hotel, wala ditong yung hinahanap natin ng Family Mart. Ayan, so let's use our Ikoka card, going to the train. Kaya po natin papuntang Hakata inuulit ko po. And para hindi kayo malito, ilalagay ko mismo dito sa screen para malaman nyo. Ayan guys tignan nyo, merong train na dumaan. Hindi lahat doon papunta Tignan nyo mabuti yung doon sa sign doon. Kasi merong mga train dyan na hindi bababa sa Hakata at sa Fukuoka Airport, okay? Baka maligaw kayo. Para mas maging smooth yung transportation or public transportation experience nyo, is tignan nyo sa Google Maps yung time. Accurate naman yun. Kapag ka dito sa Japan, accurate naman yung Google Maps. From here sa Hakata Station, is pupunta tayo sa itaas dahil doon yung mismong train line going to Nanzoin Temple. And JR line siya, okay? Hindi siya yung subway, ganung level. Okay, let's go upstairs. Ayan, sabi ko sa inyo, speaking of may Family Mart dito. Okay. We need onigiri. Yun muna ang kakainin natin. Kaya saan ayan, nakikita ko ng onigiri. Onigiri heaven. Wow! Yung favorite natin, tuna mayonnaise. Ito, tuna mayonnaise. Meron pa bang isa?
Okay, ito na lang muna. Hindi tayo ng dalawa kasi mamaya naman na tayo kakain for the ramen. And so we're going sa JR Line. Wait, tignan natin kung saan dito. Nandito na tayo. And ang sasakyan natin ay dito tayo sasakay sa Nogata. Track 8 siya. Okay? So 10:03 tapos 10:12. Ayan. Okay, so mag-elevator tayo. Ayan, as you can see, ang sasakyan natin is itong ang mismong rapid line. So 5 stops to ha. Pagka rapid yung local, hindi ko sure. Pero ito kasing rapid yun nandito sa Google Maps. So Kido Nanzoin May Station, doon tayo bababa. Tapos mag-exit tayo dito. Mamaya titingnan na natin kung saan yan. Hindi ko maintindihan to. Okay, so finally, andito na ngayon tayo sa train stop papunta dun sa Nanzoin Temple. And ayan, as you can see, dito po kayo bababa sa Kido Nanzoin May. Okay? So, dito sa area na to. And actually, ang ganda yun. Ang ganda namin sa train stop. And pinauna ko na muna yung mga kasabay ko sa train para makapag-vlog ako dito sa area na to. At meron tayong mga nakitang Filipino viewer. Nakakatuwa. Okay? So, ngayon, let's go. Dito tayo lalabas sa North Gate. And ito, tignan nyo, visiting Nanzoin. So, do not enter. Nakalagay dito kapag kunyari naka-spaghetti strap kayo, naka-skirt, naka-short. So, make sure kapag pupunta po kayo dito is dapat naka-pads kayo. Tapos, yung tipong sarado yung suot-suot nyo. Let's go! Ayan, so ito yung mismong train stop. So, mismong train station. So, ngayon, dire-diretsuhin natin to. And bago tayo makarating dun sa mismong Nanzoin Temple, is meron dong Melody Bridge na tinatawag na kung saan pwede kayo dun magpatugtog. Ngayon, let's check it. Tignan nyo, oh. Magkapatugtog sila. Ayan po, itsura ng bridge. So, ito yung tinatawag na Melody Bridge dahil meron mga musical tune kayo na pwedeng magawa dito. So, ayan, meron pa natitirang isa. Ito nakikita niyo yan. Wait, ito pala. Hindi nakikita. Kapag ako ganyan. Ay, hindi pala to. Dito pala. Diba? Nakakatuwa. Hindi naman nakaka-copyright ito, no? Wow. Ayan. Tapos ilagay natin dito. Nakapagpatunog tayo doon bago tayo magpunta doon sa Nanzoin Temple mismo. Nahihiya ako kasi ang daming tao. Sa daming Pilipino, guys. Dadaanan nyo bago kayo makapunta doon sa Nanzoin Temple. And, wow, may mga pasalubong store. Cool. So, dito tayo sa area na to. Ayan. Let's go! Nakikita nyo yan? Papanikin natin yan. Napakataas nun. So, dito, kinakailangan ng lakas dito dahil puro papanik o puro pataas ang inyong dadaanan dito. Again, ito po yung bawal as you can see sa mga damit. Tapos, playing music, dancing, use drone bawal, okay? Ever kung kayo ay gusto nyo gumawa dito ng TikTok trend, huwag nyong gawin. Wow! Ang ganda! Ang relaxing! Tignan nyo, oh. May mga shop din doon sa side doon, if ever. So, may mga area dito na bawal daw yung camera, ganyan. Pero dito, nakikita ko naman, may mga taong mahawak ng camera. Like, meron mga nagtitake ng photos, ganyan. Tapos karamihan dito may fountain. Tapos dito pa sa side na to. Ito naman parang yung rumanagas ang tubig, ganyang level. Diba? Tapos, ayun, as you can see, meron namang sign, nakalagay, reclining Buddha. So, straight ahead. Okay, so yung camera na muna yung gagamitin natin. I mean yung iPhone kasi bawal yung Osmo Pocket dito. Sumunod tayo. Selfie stick, tripod, and other devices with grips or sticks, bawal. Okay. So, mismo cellphone lang ang hawak natin ngayon. Okay, let's go up. Tapos, ayun yung view, oh. And ayun, as you can see, doon sa side na yun, yung mismo train stop natin kanina. Diba? Ayan. So, iPhone gaming na doon ulit tayo. Ito yung nadaanan natin dito sa area na to. And nakikita ka din sa mga vlogs. Nadadaan din sila dito. Diba? So be careful ha. So here, expect nyo na merong mga hagdan. Okay? Yan po. Wow! Ayan, nakikita ko na yung head ni Buddha. Ayan o. Let's go! Iba rin talaga yung kamalasan natin, no? Ayan, tignan nyo naman. Ginagawa, guys, oh. May harang. Paano ngayon tayo makapag-video ng maayos? Ay, nako, sayang. As you can see, ito yung Buddha. And actually, hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi may mga tao, nahihiya ako magsalita doon. So, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po ay may 41 meters na haba. Tapos, meron siyang 11 meters na taas. So, yan yun. And also, gusto ko lang i-share sa inyo na itong mismong Buddha na to, I mean, itong mismong reclining Buddha na position ay mismo nire-represent nito is si Buddha entering Nirvana.
So, it's all about Buddhism. So, yung mismo Nirvana, ilalagay ko yung meaning dito kasi hindi ako sure baka mali ako. And also, gusto ko lang isabihin sa inyo na ito pong area na to, ito ang pinaka parang head o pinaka parang main na temple dito sa Sasaguri area. And also, gusto ko lang din i-explain sa inyo kasi may mga napapanood akong vlogs na ito pong mismong si Buddha sa Nanzoin Temple ay gawa po siya ng pure bronze, okay? So, what I mean yung bronze is, ano naman siya, pinag-combine naman siya ng tin tapos ng copper. Pero, kinukumpara kasi siya na parang magkamukha daw sila ng mismong Statue of Liberty. Pero hindi po. Yung Statue of Liberty naman po, pure copper naman po yun. Kaya yun, nagkakaroon ng green patina. Pero ito hindi. Hindi po ito. Hindi sila magkamukha ng mismong material, okay? So, yun. Gusto ko lang yun i-share sa inyo. Kumbaga, kaya nagko-color green yung Statue of Liberty dahil sa oxidation ng mismong copper. Pero ito, again, this is made of bronze. Yung Statue of Liberty made of copper. Ngayon, tara po. Pumanik po tayo here. So, ayan. As you can see, dito nakikita naman siya ng buo. Kaya lang, mayroon pa ring harang pagka dun kayo sa baba. Mag-titingin from there. So yan, and also itong paa na to, iswerte daw yan kapag nirab niyo yung hand nyo dyan pag hinawakan nyo. So mamaya, ano natin yan, puntahan natin. Ayan, syempre hindi tayo aalis na hindi natin siya nahahawakan. Okay. Yan, hawakan natin. If ever pagpupunta kayo dito, make sure na mahawakan yan kasi swerte daw. Okay, so tapos na tayo dito sa mismong Nanzoin Temple. And actually, hindi tayo nakapag-vlog ng maayos kasi may mga areas na bawal mag-video, bawal mag-photo, ganyan. Kaya yun, hindi tayo nakapag-video na kumbaga inikot ko kayo, ganyan. Pero napakadami yung makikita sa loob. And may entrance po na 200 yen para makapasok doon sa loob. Sa mismong entrance pa lang, bawal na mag-video. Madaming signs na bawal mag-video. Pero aside from doon sa mismong reclining Buddha, meron pang mga ibang statues kayo makikita doon sa loob. Meron pang parang mga torii gates, ganyan, and meron pang mga ibang mga Buddha na kung saan yung tipong parang merong water na parang igaganon, ganong level para makapagdasal ka, ganyang level. And actually, kahit hindi ko naiintindihan yung mismong culture nila o mismong religion is nakiki-participate ako sa parang kung sino yung God nila, tipong ganyan, parang yung nagbibigay galang, ganong level. So ito, isa to sa mga nakita ko dito sa vlog, itong Yoshidaya, ayang level. So parang gusto ko nga paano ba pumasok dito? Dito ba papasok? So yan. And actually, yung tempura, yung gusto kong matikman dito, ayun tempura set meal. 1,880 siya. Tapos ito, 1,980 naman to. So, ito, gusto ko itong tikman. Sige, tikman natin. Kahit nakabili na tayo ng mismong onigiri natin doon sa Family Mart. Pero tikman pa rin natin siya. Ayan. Tara, order tayo. Ayan, so ngayon, andito tayo ngayon sa Yoshidaya. Tapat lang to mismo na Nanzoin Temple. And may mga vlogs din ako napapanood na kumakain sila dito. Especially si Dan and Berto na sinabi ko sa inyo. Kasi napaka-helpful ng vlogs nila. Panoorin niyo sila, guys. And if ever, mag-comment kayo sa kanila na maganda talaga yung vlogs, guys. Ay yung level. So, itong orderin natin. Wait, nakikita nyo ba? Wait lang. Itong orderin natin ang tempura set meal. And actually, first time ko palang order ng tempura dito sa Japan. Parang ngayon ko lang din naisip na first time nga natin magte-tempura dito. Na puro tayo katsudon, ganyan level. And ngayon, tikman na natin ang sarap nito. Tinawag ko na. So, order na tayo. Hello! One tempura set meal? Yeah. Only that. Okay, thank you! So, lumipat tayo dito sa area na to. Kasi parang gusto ko ma-experience yung nakaupo ka mismo ganyan, tapos dito kakakain. Diba? At least. And ayun, as you can see, ganito itsura niya. So, tignan nyo, nature yung katabi natin. Nakakatuwa. Ayan, as you can see, tignan nyo, yung setup, diba? Ang chill. And yun talaga yung purpose kung bakit pinili ko din tong mismong restaurant na to. Since nakaupo tayo, tapos dito sa area na to, meron ditong parang sapa ba tawag dyan o stream dito sa area na to. And at the same time, meron tayo ditong tempura set meal na talagang authentic tempura na sa Japan mo kakainin, di ba? So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko kung bakit ito yung pinili nating resto. I mean, local resto dito. Aside from that is hindi siya crowded tulad ng mga ibang restaurant.
Guys, alam niyo, ang sarap. Ang sarap niya. Totoo palang best tempura to. Sa napanood kong vlog. Ito yung tempura, oh. Diba nakita nyo? Sarap. Worth it na i-try if ever pagka mapupunta kayo dito. Kung nasa Nanzowen Temple kayo, dito na kayo mag-brunch o mag-almusal. Okay, so tapos na tayong kumain. At naubos natin yung pagkain natin like 99%. Alam niyo kung ano 1%? Ayan, tingnan niyo yung food. Naubos natin. At ito lang ang hindi natin nakain, itong peanut. Kasi ayoko, baka mag-breakout tayo. And, re-review kasi yung food nila. Yung food nila okay. Okay naman yung price and for the experience. And sa surroundings, environment, okay naman. It's giving Japanese style talaga. Yung tempura, okay siya. 100% sa akin yung tempura. I mean, 10 out of 10. Yung mga side dun sa tempura mismo, like yung merong eggplant, tapos merong potato, tapos merong bell pepper ba yung nakain ko? Bell pepper ata yung nakain ko. Okay siya. Malulutong lahat. Tapos yung mga side dishes, okay. Yung sauce, okay. Yung kanin nga lang, parang ang onte. Pero ko na naman talaga dito sa Japan, yung serving ang onte. And buti na lang meron tayong onigiri na nabili kanina. So parang, kinain natin siya. So parang kinalabas na meron tayong extra rice. Wow! Extra rice na onigiri. So yun, okay naman siya. So bayaran na natin to. Then, let's go back na sa mismong city center. Okay, so tapos na po tayong kumain dito ng tempura set meal. And if ever, pwede kayong magpunta dito, I highly recommend this one. Hindi naman ganun kamahalan. And aside from that, after yung sa Nanzowen Temple, is ayun, tingnan nyo. Ayun lang mismo yung entrance sa Nanzowen Temple. Then ito na, pumasok lang kayo dito. And real, authentic, Japanese style, sitting style restaurant yan. Plus, aside from that, puro mga Japanese yung kumakain sa loob. Diba? Kung asa ng lokal, ibig sabihin, yun ang the best. Ano siya guys, hindi nyo siya masasearch sa Google Maps kung ang wordings na gagamitin nyo is English kasi Japanese yung sulat niya sa Google Maps. Pero ilalagay ko yung link sa ibaba if ever kung gusto nyo puntahan. At ngayon, madadaanan naman tayo dito sa Melody Bridge. And papakita ko ulit sa inyo mismo tugtugan dito. Yan, yung mismo Melody Bridge. And also, additional fun fact, since wala nang gaano tao ngayon, ito ay dinisenyo itong mismong bridge na to para mas slow down yung mismo mga tourist, yung para mismo hihinto munang ganyan at magpatugtog. Kasi usually, di ba, hindi natin na-appreciate yung mismong paligid natin kapag tayo ay nagmamadali sa mga paglalakad, ganyan. Pero ito, ganun ang purpose niya. Ito po yan. Kaya if ever kung magpupunta kayo dito, please, pwedeng mag-play kayo nito para yung tunog, wait, ito, lagay natin. Ito. Diba? Nandito na ngayon tayo sa mismong station, dito sa Nanzowen Temple area. So ngayon, tara, pumunta na tayo. And hintayin na natin ang train going back to Hakata. Ano to? Waiting time? Ay, waiting area pala. Waiting time tuloy. Yan po, let's go in. And so, IC card. Let's go. And since kanina doon tayo bumaba, ngayon, dito naman tayo sa 2. Dito papuntang Hakata. Let's go. Ayan, tignan nyo, wala pang tao. Though meron na dito mga tao sa paligid, pero yung mismong tao doon sa kapila, wala. Tapos yung train dito, hintayin natin. Kasi ayan, tingnan nyo, according sa Google Maps, 12:35 yung alis dito, going to Hakata. So, mag-refer kayo sa Google Maps lagi. Okay, so andito na ngayon tayo sa mismong Hakata Station and kadarating lang natin galing dun mismo sa Nanzowen Temple. At ngayon, sa karugtong ng video na to ay papakita ko naman sa inyo ang mga temples na kung saan matatagpuan nyo sa Hakata Old Town area. Okay? So I'm so excited dahil merong mga iba't ibang temples doon na talagang nung una pa lang ay nakatantos na sa ating Google Maps na gusto kong puntahan and sana bukas sila. Okay? Ngayon, let's go! Tara, ngayon bababa tayo from here sa Hakata Station going dyan sa Gion. Yan, diba? Let's go in! Wow! So, dito sa mismong Techoji Temple, dito po makikita yung isa sa mga largest Japan's wooden statue of Buddhas. Okay? Let's go! Masok tayo. Ang bango dito. Ang may insenso. Uy, ito! Wow! Ang ganda sa loob! Ang ganda sa loob. Puro kahoy. But I don't know kung pwedeng mag-video. Pero ipapakita ko sa inyo if pwede. Okay, so ayun, as you can see, andito ngayon tayo sa gilid mismo ng Techoji Temple. So meron din tayo nakikita ang pagoda. Nakita natin at pasaksihan natin ang wooden
Buddha here. Dito yung mismong entrance. Oh my God, ang laki ng Buddha. Ang laki. Yan, tingnan yung super laki. Grabe, hindi ko in-expect. Nakasya pala dito, oh. Ang laki. Nakita na natin yung mismong nasa loob at hindi tayo nakapagbayad ng mismong admission fee and hinahanap ko yung mismong staff ganyan na babayaran, pero dito lang pala magbabayad, okay? So be honest, ihulog nyo dito ang inyong 50 yen dito po sa parang lalagyanan na to. Ayan, so ito yung tsura ng 50 yen. Let's go! Let's go na sa ating next temple, ang Jotenji, okay? Ang distance lang, so isearch nyo lang mismo sa inyong Google Maps. I think yun na kaya yun. Tignan natin later. So makikita nyo naman, is nakalagay naman dito yung Hakata Old Town na mismong legend na ganyan, tapos nakalagay dyan yung mga historic temple walk. Kasi napakadaming temple dito sa area na to eh. So dito tayo galing sa Tochoji. Tapos ngayon napunta tayo dito sa Jotenji, okay? Then later punta natin Shofukuji. Yes. Okay, so finally, andito na nga tayo sa Jotenji Temple. And alam nyo, kakaibang uring temple to. Hindi siya yung ini-imagine ko. Siyang open area, ganun level. Tama ba itong pinapasukan ko? Parang tama naman siguro, no? Kailan bawal pumasok dun sa pinakaloob. Dito lang. So, ayan. Ganda pa din, no? Napaka-serene. Parang nakaka-relax. Alam nyo, pasensya na, hindi pala yung mismong area kanina, yung mismong Jotenji Temple. Kung ano-ano pinakikita ko sa inyo, iba palang lagusan yung nalagusan natin kanina. Kaya pala puro nakalagay. Ano yun? Authorized person only yung pumasok. Na pwedeng pumasok ganun. Pero ito na pala mismo yun. Ito na talaga. Ayan, dito na po talaga ang tunay na Jotenji Temple. And gusto ko lang i-share sa inyo na itong Jotenji Temple, ito po ang birthplace ng Hakata culture. And aside from that, yung mismong Hakata is, ano siya, tawag doon, mismong lugar dito, pinaka-center na lugar sa mismong Fukuoka. Ayan. Diba? Let's go! The temple is not open to the public. Hindi siya open to the public. Ba't pumapasok? At open. So again, kailangan natin sumunod. Pero ito po yung area na yun, yung Jotenji Temple area. Yan, tignan nyo. Habang naglalakad tayo, nakakita tayo dito ng Myorakuji Temple. Wala talaga sa itinerary natin yan, pero puntahan na natin kasi andito na tayo. And gusto ko lang i-share sa inyo kasi ito nga, Hakata Old Town area nga. So parang lahat talaga ng temples nandito. Kaya ngayon, tara, puntahan na natin. Kesa naman hindi na natin mapupuntahan to soon. Grabe yun, tignan niya, nakaka-relax tignan. Pero buti na lang dito, no? Buti na lang dito sa Japan. Ngayon ko lang na-realize, walang mga asong kakalat-kalat, ganyan. Kasi kung meron ditong, isipin niya may aso ditong tumatakbo. Tapos bigla akong sinakmal. Ganung level. Yun ang aking fear eh. Fear of dogs. Lalo na big dogs. Ang ganda naman ng pintuan na to. Tao po. Tao po. May tao po. Ako yung nagtataka, bakit ganun yung mga temple dito? Walang katao-tao. Like, hindi siya binibisita ng mga turista. Ano? Kaya kayo kung mahilig kayo sa temple, kung ganito yung mga trippings nyo, pwede kayo magpunta sa mga temple na to. Basta ilalagay ko naman sa screen yung mismo mga name. And, pwede kayo mag-picture dito, solong-solo nyo. Bukas yung pinaka-main gate nila. Pero mga sarado naman yung mga doors. So, parang naglakad lang din tayo sa mismong daanan lang, ganun. Pero ang ganda nito Ganda. It's giving. And, tignan nyo, isa pa tong temple na to, Engakuji. So, upon seeing itong mga mismo mga temples dito sa Hakata Old Town area, hindi siya lahat bukas. Kasi yun, merong mga sarado, merong mga bukas. Pero bukas ang nakalagay na sa mismong Google Maps. So, ano lang po tayo, talaga naglalakad na lang tayo dito sa vlog na to. Talagang hoping na lang tayo dun sa pinakahuli nating pupuntahan is, sana bukas siya. Ito na tayo, papasok na tayo. Unfortunately, bukas siya. Pero unfortunately, wala akong nakikitang tao. Hindi ko alam kung bakit ganun. Ba't alang mga nagpupunta dito? Ba't wala, ano? Like, iba't ibang temple yung mga pinupunta natin, walang mga nagpupunta. Kahit yung mga open na temple, hindi ganoon kadaming tao. Ayun, may mga onti-onti din, pero hindi madami. Ayan, okay. Do not enter, nakalagay. Bawal. Ano pupuntahan natin dito, guys? Bawal pasukan. Ayan, so tinranslate ko. Meron na papuntang Buddha Hall and kay Sando
Gosho-in. Okay, sige, let's go. Tapos ito, nakalagay, sinsarado dyan. Nakalagay dito, the principal image of Shofukuji Temple is enshrined there. Okay. Okay, so, nakaalis na tayo na mismo sa area ng Shofukuji Temple. And alam nyo, vertigo lang sa mga nangyari ngayong araw dito sa ating Hakata Old Town area exploration. Karamihan po sa mga temple sarado. Like, hindi lang ako, kahit yung mga kasama nating mga mismong turista. Like, ramdam na ramdam ko kahit hindi kami nagkakaintindihan, kahit mga ibang lahi sila. Ramdam na ramdam ko na naghahanap sila kung ano yung gagawin doon. Ganung level. So if ever, kung gusto niyo magpunta sa mga temples, like ang parang pinaka-okay na puntahan, yung pinaka nasa bungad, yung una nating pinuntahan dito sa Hakata Old Town area. And again, kung gusto niyo ikutin to, ilalagay ko din naman yung mismong location sa ibaba. Baka mamaya, ngayon lang sarado, at pagpunta niyo dito ay bukas na. Ang mahalaga is napuntahan natin, okay? So yun lang po, dito na po nagtatapos ang ating vlog about sa Nanzoin Temple, sa kinainan natin ng napakasarap na tempura, at sa exploration natin dito sa Hakata Old Town area. Again, kung meron kayong question, i-drop nyo lang dyan sa comment section. At kung meron po kayong gustong itanong sa akin personally, is i-PM, i-DM nyo lang ako sa akin Instagram account dahil sumasagot ako dyan. Again, Ivan de Guzman po. Madami pong vlog na lalabas dito sa Fukuoka. And again, yun lang. Thanks!